Magandang araw, RLCC family and friends na nakikinig ngayon. This is Pastora Gina Bailon, in short, PG. Good morning sa inyo. Welcome to day 4 of our personal daily devotional on empathy. For the last few days, natutunan natin na sa pag-apply ng empathy sa isa't isa, dapat tayong una, to listen with compassion o makinig ng may habag. Pangalawa, to offer understanding and validation. Ibig sabihin, magbigay ng pangunawa at affirmation do sa taong pinapakinggan natin. At just yesterday, we need to verbalize also the truth in love. Speak the truth in love with healthy boundaries. Magsabi tayo, huwag tayo matakot magsabi ng katotohanan ng may pagmamahal at healthy boundaries. Pero ngayon, may isang mahalagang realidad na dapat nating isapuso. Hindi natin kayang mag-empathize ng tama sa sarili lang natin lakas o abilidad. Kaya ang ating focus for today is letter E of the acrostic love or LOVE, which is to engage the Holy Spirit in prayerful discernment. So let us read Romans 8:26. Sabing ganun doon, likewise, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through worldly groans. Sige, tayo manalangin at hingin natin ang tulong niya. Panginoong Yesus, narito ka. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas at ipinadala mo ang iyong banal na Espiritu para maging guro namin, kasama namin sa lahat ng oras para maunawaan namin ang ginagawa mo sa aming mga puso't buhay, sa aming pagbabago. It's all by the grace of God. Kaya turuan mo po kami. Allow us to listen, not just with our minds, but with our hearts. I made faith in order to obey you. In Jesus' name, Amen. Real empathy requires God's help. You don't always know what to say, what emotion we're sensing, or how to walk with someone through deep anxiety or stress. The sermon points us to the Holy Spirit, our helper, intercessor, and guide, who empowers us to minister with wisdom beyond our natural capacity. When we slow down and pray, we open ourselves to His nudges, His timing, and His comforting presence flowing in and through us. Sabi ng verse sa Romans 8:26, the Spirit helps us in our weakness. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng panahon na nagmi-minister tayo sa isa't isa, malakas tayo lagi o walang problema eh. Kaya madalas, kapag ito ay nangyayari o kahit hindi nangyayari, malakas man tayo o mahina sa anumang pagkakataon, minsan talagang hindi natin alam anong sasabihin natin sa kausap natin o kaya habang nag-share siya, ano bang damdamin ang nararamdaman niya. It takes discernment talaga para makita di ba? O ma-discern natin yung mga bagay na yon. O paano ba sasamahan yung tao na punong-puno ng anxiety or stress o kaya talagang depressed na nawawala na ng pag-asa. Kaya ang tunay na empathy talaga hindi lang may kinalaman sa listening skill kasi kahit naman yung mga usual counselors, kasama yan sa pag-aaral nila na okay, spiritual direction, o paano makinig ng tama no? Maraming skills dyan na we all need to learn. Pero hindi nakabase doon lang ang pagbabago ng taong pinapakinggan natin. Ito ay talagang nakadepende sa partnership natin with the Holy Spirit na siyang ating helper, intercession, and guide. So paano ba gagawin to? Unang-una sa lahat, napakahalaga yung prayerful preparation bago ka makipag-usap sa isang tao. Importante na bago ka makipag-usap, manalangin muna tayo sa Holy Spirit para buksan ang puso natin para sa kanyang wisdom, right timing and words, at higit sa lahat, yung tunay na pag-ibig na galing sa kanya. Sabi nga ni Bill and Christy Gaultier, empathy must flow from God's heart, not just human energy or skill.
So, mahalaga yung prayerful preparation na yun. Okay? Huwag ka basta makikipag-usap sa isang tao nang galing ka rin sa, either pagod ka o galing ka sa stressful situation tas hindi ka muna nag-i-stop to do a breath prayer or kaya, practice the presence of God before you even listen to another person. Magiging hurried ka na o kaya anxious ka na matapos na yung conversation eh. Number 2, maging self-aware ka din sa mga sarili mong thoughts na pumapasok sa isip mo o nararamdaman mo habang nakikinig ka. Minsan naipapasa sa'yo pag hindi ka aware yung anxiety or fear ng isang tao o kaya lungkot. Lalo na kung ano mo siya, malapit siya sa'yo, minsan yung awa mo. Imbis na mapakinggan mo talaga yung nararamdaman at nararanasan niya at higit sa lahat yung banal na espiritu na kumikilos sa kanya, parang natitem ka tuloy mag-rescue. So, ikaw mismo, i-discern mo yung pakiramdam mo at pag-iisip mo kung galing ito ba kay Lord, galing ba ito sa kaaway na dinidistract ka to listen to the Holy Spirit o galing sa sarili mong personalidad o karanasan lamang. Kasi very unique tayo sa ating formation. Kaya kailangan aware ka sa sarili mo while doing this ministry of empathy. Tapos mahalaga din na kunyari kinakausap mo na yung isang tao, you practice pa rin listening with the Holy Spirit. Now, ito, importante ito. Habang nakikinig ka, huwag ka lang makinig sa aktwal na kwento o salita. Importante yon. But also to the emotions and unspoken needs na marahil hindi niya sinasabi. Ang tanging pwede lang magbigay sa'yo ng insight dito o revelation, Holy Spirit. Kaya it's a spirit-led conversation. Hindi to human o parang beshi talk lang. It's really the Spirit of God in the midst of your conversation. So, kailangan makikinig ka talaga beyond the words or the kwento na naririnig mo. And then while listening, you silently pray. Usually, ganun ginagawa ko when I'm giving spiritual direction. While listening to the person, I'm also listening to the Holy Spirit and praying to Him. So, dalawa yung nililisten ko. Tapos naglilisten din ako sa sarili ko. Na walang mag-get into the way of me discerning the voice of the Spirit. So, pwede mong, while praying for the person or to the conversation, show me, Lord, what this person really needs. To hear from you right now, and let the Spirit of God lead you when to speak and when to stay silent. This takes discernment and wisdom, no? As you practice the ministry of empathy, mas nasasanay ka and familiar ka sa voice ng Spirit of God. Now, ito, parang hindi kasama pero super importante. Practice a spirit-led self-care. Alam nyo, you can only give what you already have or what you're already receiving from God. So, napaka-importante to receive empathy from God for your own soul through the practices of silence, solitude, and prayer. Now, this should be one of the lifestyle ng isang tao na nag-ministry ng empathy sa ibang tao. Kasi, this will give you the capacity to also have self-empathy pag nare-receive mo at na-experience mo ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, ang kapahingahan ng Panginoon, ang kapayapaan na galing sa Kanya. Kasi sa totoo lang, lahat ng tao kasama ka na nakikinig o nag-minister o kay ikaw leader o pastor, anak ka rin ng Panginoon mahalaga ka sa Kanya. Kaya kailangan yung walk with God mo, I'm not saying be perfect or be consistent all the time. Minsan talaga may mga panahon na mahina tayo o kaya marami tayong alalahanin. The only way for you to keep a healthy soul is for you to really walk with God through receiving empathy from Him. In this way, you can continue to overflow with God's empathy for the sake of others as you minister to them.
Okay? So, this will also prevent yung parang bigay ka na lang ng bigay. Tapos, you feel empty and drained na and tired na kasi panay ang bigay mo. Kasi you're doing it in the flesh. So, kailangan allow the Spirit of God to also minister to you in your daily walk. Kasi you're also deeply loved by God. Kaya kailangan ikaw din mismo. Kahit nagbi-minister ka sa iba. Na-gets ba natin yun? So, I hope na itong engaging with the Spirit of God as you minister empathy to others, napakahalaga nito. Apart from Him, we can do nothing. Let's not do this ministry in the flesh o dahil magaling lang tayo o kaya may tiwala lang yung tao sa atin. Again, those things are important, but it's the Holy Spirit who can open the eyes of the person to see who he is para mas makilala niya sarili niya, bakit siya nagre-react ng ganito in the midst of stress and anxiety, ba't niya nararamdaman to. At the same time, as the person sees that, mas malilid siya to go to God as the true healer ng soul niya. So, hindi sa'yo, kasi pwede naman natin mabigay ang false o parang temporary empathy para ma-feel good yung isang tao. Pero ang totoong pagbabago ng isang tao and deliverance sa isang tao is galing sa Panginoon through the Holy Spirit. Amen? Tandaan natin lagi yon. So, tayo manalangin. Holy Spirit, thank you for being our helper, intercessor, and guide. Turuan mo po kami na makinig gamit ang puso mo, hindi lang ang sarili namin. Ipakita mo sa amin ang nararamdaman ng iba, pati yung hindi nila sinasabi. At bigyan mo po kami ng tamang timing kung kailan kami magsasalita. Tulungan mo po kaming malaman kung ano ang dapat naming dalhin o ano ang dapat naming ipagkatiwala sa iyo. To maintain healthy boundaries between the receiver and the giver of empathy. Bigyan mo po kami ng wisdom para makasagot ng may katotohanan at pagmamahal na galing sa iyo. Lord, panatilihin mong malambot ang puso namin. Mahinaw ng salita at life-giving, lalong-lalo na yung presensya namin kapag nakikipag-usap kami sa ibang tao. Naway lahat ng sasabihin at gagawin namin ay magmula sa iyo, Lord. Para maramdaman ng ibang tao ang iyong comfort, ang pag-asa galing sa iyo at higit sa lahat ang biyaya mo sa pamamagitan namin. It's all by grace, Lord. Thank you for the opportunity of ministering empathy to our brothers and sisters. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.